Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Diba may kantang ganyan? Talaga hindi natin magagawa unless na hindi tayo connected kay Jesus. Okay? Palakpakan natin ang Diyos. Pastor Ned Guerrero, ang Savior. He's the Savior of the world. Kami po ay may church dyan sa may Ponce. So, at Tuesday, meron po kami Bible study po dito sa bahay namin sa Megapis mo. At doon po ay dadako po tayo doon, papuntang palengke, yung mataas na bahay po doon. Awa ng Diyos, ibinigay po sa amin na maging church po yun. Kaya, wala na po kayong pagsusulingan. Nandito na ang salita ng Diyos. Ang importante na lang po, lumapit kayo sa salita ng Diyos upang tayo maligtas lahat. Okay, thank you po. Maraming salamat po at kami po ay lubos na nakikiramay sa mga kanila at kamag-anak na si Navarro. Magandang gabi po sa inyong lahat at nawa ay kami ay naririnig sa Bandariyang Bukuran. Narinig niyo ba ako diyan? Magandang gabi po sa inyong lahat at sa ilang minuto lamang po na ating ibibigay para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Buhay ang kapalit nito kung tayo po ay makikinig at tatanggapin natin na tunay na ang salita ng Diyos na ating maririnig ay sinabi ng Diyos. Amen po ba? Ngayong gabi, nais kong pag-usapan natin ang tungkol po pagkatapos mamatay. Madaling kasing usapan ang buhay-buhay dito sa ibabaw ng lupa. Madaling pag-usapan ang tungkol sa negosyo, kung paano mabubuhay dito. Minsan walang pakialaman ng buhay. Gusto ng buhay ng tao, ito. Ang gusto ng buhay ng tao, gusto niya, itong buhay. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, pagkatapos mabuhay, mamamatay. Ano ang pag-uusapan natin? Tungkol po sa kamatayan. Kasi bihira pong pag-usapan ito. Hindi pinag-uusapan ito at maraming natatakot kapag kamatayan na ang pinag-uusapan. Kaya ngayong oras na ito, ay ito ang pinakamagandang pagkakataon para pag-usapan natin. Life after death. Ano ba ang mangyayari pagkatapos mamatay ang tao? Sapagkat wala namang tao hindi darating sa kamatayan. Una-una lamang po yan. Ang sabi po ng ating Panginoon, ang buhay na ito na ibinigay, pinahiram niya, muling babalik sa lupa from dust to dust. Kaya po ang kinakailangan na sabi ni Hari Solomon, a wise man prepared his life, hinihahanda niya ang buhay sa kabila. Kaya nga sabi ni Hari Solomon, siya ho ay napakayamang tao, napakatalino, at lahat ng gusto niya ay nakuha niya na. Pero ano sabi niya nung siya'y tumanda na, doon niya na-realize, doon niya na napagbulay-bulay, doon niya napag-isip-isip na ang buhay ay boring. Life is boring, sabi niya. Life is meaningless. Wala raw kwentang mabuhay kung walang Diyos. Ano sabi niya? Life is unpredictable. Ang ibig sabihin, ang buhay raw ng tao hindi niya alam kung kailan darating ang wakas. Merong namamatay doon pa lang sa sinapupunan. Meron namang gusto magpakamatay na hindi namamatay. At meron namang ayaw mamatay na namatay. Kaya nga, life is unpredictable. Meron nga po sumama sa Baguio. Nakijoin lang doon sa kanilang trip. Pagkatapos katulog sa kabilang kwarto, may nagbarilan sa kabila. Tinamaan siya ng bala, patay. Malusog na bata. At talagang napakagwapo. Kaya nga, life is unpredictable. Kaya itong pag-uusapan natin ay hindi pinag-uusapan araw-araw. Ito ay pinag-uusapan lang sa araw ng pagkakataon na mayroon pong patay. Kayo po may nakahanda na makinig. Sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat po ng interesado at nagmamahal sa Diyos, magsabi ng Amen. Ayan, palakpakan nga natin ating Panginoon. Ito po, papatayin ko po ang sinabi po ng ating Panginoong Yesus. Siya po ay nanggaling sa langit, dinalaw po tayo rito sa lupa upang sabihin niya, sapagkat siya ang may akda ng buhay, siya rin ang nagbibigay ng programa sa buhay at siya rin ang magbibigay ng programa sa kabilang buhay. Sabi po ng ating Panginoong Yesus, sinabi naman ni Yesus,
Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Sabi ho ng ating Panginoon, ang nananalig sa akin, kahit mamatay, muling mabubuhay. Hinihiling ko bago po tayo magpatuloy, bilang respeto at pagkalang salita ng Diyos, ay tumulay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Kami po'y dumudulog sa iyo. Hinihiling po namin na magpadala ka ng iyong mga anghel upang tumulong sa ikaliligtas at sa kaligtasan ng bawat isa. Nakikita mo, O Diyos, ang kalagayan ng bawat isa. Nababasa mo ang laman ng aming puso't isipan. Sa pagkakataong ito, Panginoon Diyos, hinihiling po namin ang kahambagan nyo ang bawat isa sa amin. Sa kabila po na ang buhay po namin ay makasalanan. Nariyan ang iyong grace, nariyan ang iyong pagpapala, nariyan ang iyong kalooban, Panginoon, na ang bawat isa hindi mapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, na ang iyong salita ay mailagay namin sa aming isip at puso at ito'y magkaroon kami ng pananampalataya sa iyong mga sinasabi. Maraming salamat, O Diyos, sa patnubay ng banal na Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Hinihiling po namin ang kanyang kapangyarihan, ang kabanalan niya na aming pong maranasan sa oras nito. Pagpalain niyo, Panginoon, at bigyan ng kaaliwan ang mga naulila na namatayan. Dalangin namin, Lord, anuman ang pangangailangan ng material, pinansyal, Panginoon, hinihiling po namin na ikaw ang Diyos magbibigay at magpupuno ng lahat ng kanilang kailangan. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan muli natin ang ating Diyos.